Ito ay kwento ng dalawang kaibigan na nangingisda, si Juan at si Pedro. Isang araw, sinamahan ni Juan mangisda ang kaibigan na si Pedro. O sige Juan, magandang opportunity ito para makapag-banding naman tayo, sagot ni Pedro. Pedro, sama mo naman ako sa pangingisda mo. Gusto ko makakita ng mga isda na hinuhuli mo. Isang oras ang nakalipas, nakakuha si Pedro ng isang malaking isda. Wow! Ang laki naman ng isda na nahuli mo, Pedro, tinig ni Juan. Pero nagulat si Juan nung ibinalik uli sa ilog ni Pedro ang nahuling malaking isda. Pedro, bakit mo itinapon yung malaking isda? Sayang naman yon. Pwede na sana tayong makauwi sa laki nun, sabi ni Juan. Relax ka lang, Juan. Papunta ka pa lang, pabalik na ako, tugon ni Pedro. Patuloy na nangisda sila Juan at Pedro. Nakalipas ulit ng isang oras, nakahuli ulit si Pedro ng isang malaking isda. Tuwang-tuwa na naman si Juan dahil maaari na silang makauwi sa huli ni Pedro. Nagulat na naman si Juan nung ibinalik uli ni Pedro ang isda sa dagat. Nakahuli ulit si Pedro ng panibagong isda. Yun nga lang, maliit lang ito. Ikinagulat ni Juan ang susunod na sinabi ni Pedro. Juan, tara, uwi na tayo. Lutuin na natin ang isdang ito. Nagtaka si Juan sa sinabi ni Pedro. Tinanong niya si Pedro, Pedro, kung kailan naman maliit yung isda, saka ka naman nagyaya ng umuwi. Basta Juan, saka ko na lang ipapaliwanag sa'yo pag uwi natin ng bahay. Tara na! Ikaw, may idea ka na ba kung bakit mas sinuhuli ni Pedro ang maliliit na isda? Habang naglalakad pa uwi, iniisip pa rin ni Juan kung bakit mas pinili ni Pedro kunin ang mas maliit na isda kaysa dun sa malaking mga nauna. Pagdating nila ng bahay, itinanong agad ni Juan kay Pedro kung bakit mas pinili niya ang mas maliit na isda kaysa dun sa mga malalaki. Dumiretso agad si Pedro sa may kusina upang kumuha ng gamit na kakailanganin niya para ipaliwanag kay Juan kung bakit. Juan, ito na yung dahilan kung bakit mas pinili ko ang maliit na isda kaysa dun sa mga malalaki. Inilabas ni Pedro ang maliit na frying pan at saka nagpaliwanag kay Juan. Kaya mas pinili ko ang maliit na isda kasi maliit lang ang frying pan natin. Maliit lang lutuan natin, paano natin lulutuin yung malaking isda? Oo nga no, hindi ko naisip yun ah. Galing mo talaga, Pedro. Natapos ang araw na nagtatawanan yung dalawa. Ano ang moral story ng kwento? Di wala. Biro lang. Ang moral story ng kwento ay ang mga isda ay nagsisimbolo ng mga opportunity na dumadating sa atin. Minsan malaki, minsan maliit. Ang frying pan naman ay nagsisimbolo bilang ating psychological wallet. Ito yung kakayanan natin mag-isip sa mga bagay-bagay. Karamihan sa atin ay parang si Pedro. Mas pinipili lang natin yung mga maliliit na opportunity dahil yun lang ang kaya ng isipan natin. Nalilimutan natin na pwede pala natin lakihan yung frying pan natin para mag-sink in yung malalaking opportunity na dumadating sa atin. Na-experience mo na ba na makakita ng post sa Facebook or mayaya ng kaibigan mo para sa isang malaking opportunity na pwedeng magbigay sa'yo ng financial freedom at time freedom na gusto mo? Pero hindi mo pinapansin o ayaw mong paniwalaan dahil hindi ka makapaniwala na pwedeng mangyari sa'yo yung mga nakikita mo sa kanya. Nung nagpakita siya sa'yo ng isang opportunity na pwede kang kumita ng milyon, dalawang bagay kagad ang pumasok sa isip mo. Una, droga. Pangalawa, scam. Pero kapag ang kaibigan mo niyaya ka mag-apply abroad bilang OFW o iba pang trabaho na may mas mataas sa sahod kumpara sa normal na empleyado, approve na approve kagad sa'yo. Like na like mo. A-applyan mo kagad yung trabaho ino-offer sa'yo kung nagkakahalaga itong 20,000 to 50,000 pataas. Pero yung ino-offer ng kaibigan mo na isang opportunity na pwede kang kumita ng milyon, magkaroon ka ng sarili mong kotse at makapag-travel abroad ay hindi mo papaniwalaan dahil iniisip mo hindi ito maaring mangyari sa'yo. Kapatid, malayo ang Dubai, malayo ang Amerika, ngunit
ngunit may mga taong pumupunta doon upang kumita ng pera. Mahirap maging OFW, mahirap malayo sa pamilya, pero maraming ginagawa ito upang makapagbigay ng magandang buhay sa pamilya nila. Kapatid, kung sinasabi kong opportunity sa iyo ay maaari mong isabay kung ano man ang ginagawa mo ngayon. Kailangan mo lang lakihan ang psychological wallet mo or ang kawali mo upang maisip mo na kung ano man ang nangyari sa amin, pwede din mangyari sa iyo. Buksan mo ang isipan mo, kapatid. Kung ano yung nangyari sa amin, pwede din mangyari sa iyo. At kung nakaya namin, mas makakaya mo. Isipin mo lang dapat na kayang-kaya mo. Kaisa natin ang People's Champ, Manny Pacman Pacquiao, na nag-i-endorso kung gaano kaganda ang uno. Mga ordinaryong tao na nabago ang buhay ng dahil sa uno, mula Pilipinas hanggang sa iba't ibang parte ng mundo, kasama niyo kami, kauno. Maaring nagdududa ka ngayon o natatakot ka, kapatid, pero katulad mo, pinagdaanan din namin yan. Ang importante, nalagpasan namin, sinubukan namin. Isa lang naman yung pangako na pinanghahawakan ko dito. Yun yung pangako sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm, plans to give you hope in a future. Plano ng Diyos na bigyan tayo ng masaganang buhay, pero wala namang tagumpay na nakuha sa isang tulog lang. Hindi namin pinapangako na pagsali mo ng uno, bukas milyonaryo ka na. Pero pinapangako namin na kung gagawin mo ang lahat at hindi ka susuko dito sa uno, maaaring makuha mo ang tagumpay mo. Kapatid, isipin mo na lang, kunwari may 1,000 ka ngayon. Anong gagawin mo kapag yung 1,000 na yun ay nasunog? Tama ka, kapatid, nakakapanghinayang. Katulad mo, naisip din namin kung hindi namin gagawin ng uno, mas nakakapanghinayang dahil hindi lang 1,000 ang maaring mawala sa amin, kundi milyon-milyon. Maiksi lang masyado ang buhay, kapatid. May mga bagay na nakakapanghinayang kung hindi natin susubukan. Maaring ito na ang magbago ng takbo ng buhay mo. Huwag kang mag-alala, kapatid. Tutulungan ka namin, gagabayan ka namin, at ituturo namin sa iyo kung paano gawin ng tama ang negosyong ito. Mula Pilipinas at iba't ibang panig pa ng mundo, kahit nasan ka man, kapatid, tutulungan ka namin. Hindi mo kailangan matakot, kapatid, dahil ang uno ay nakakuha na ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang organisasyon sa iba't ibang parte ng mundo. Ang uno lang din ang nag-iisang ISO Certified Multi-Level Marketing Company dito sa Pilipinas, at marami pang patunay na ang uno ay isang legitimate, world-class, multi-level marketing company. Para sa karagdagang impormasyon kung paano maging parte ng uno, visit www.facebook.com/Uno Premier Official. Maraming salamat po. Ako nga po pala si AJ Perez, Certified Kauno. Maaari nyo po akong kontakin sa mga sumusunod. Maraming salamat ulit at God bless.